Pagkatapos ng pagniniig ni Miguel at ni Vanessa, ay tumayo na ito at nagsuot ng pants at t-shirt. Nagulat naman si Vanessa, kaya bumangon na rin siya. Miguel, bakit ka nagbibihis? Ayaw mo na? Ayaw mo bang maligo muna? Tanong ni Vanessa. Vanessa, kailangan ko nang umuwi. Baka hanapin na ako ni Mami. Alam mo naman ang ugali ng Mami ko, di ba? Saad nito. Miguel, ano to? Pagkatapos mo akong parausan, aalis ka na lang bigla? Anong akala mo sa akin? Miguel, ayaw ko ng ganito. Gusto ko ako ang priority mo, singhal ni Vanessa. Vanessa, alam mo naman na ikakasal na kami ni Talea at sa susunod na linggo na ang kasal namin, saad nito. Lumapit si Vanessa kay Miguel at niyakap niya ito ng mahigpit. Miguel, mahal na mahal kita. Sana naman di mo makalimutan ang mga plano natin. Hindi kayo pwedeng mag-sex ni Talea. Sa first night nyo, si Nathan ang dapat kasama ni Talea. Lasingin natin sila at hayaan natin silang mag-sex. Nakaplano na ang lahat, Miguel. Tandaan mo yan at sa oras na biguin mo ako, magsisisi ka dahil papatayin ko si Talea, sigaw ni Vanessa. Lumaki ang mga mata ni Miguel sa sinabi ni Vanessa. Hindi niya akalain na sasabihin ito ni Vanessa sa kanya. Vanessa, okay ka lang ba? Kaya mong pumatay? Tanong ni Miguel. Miguel, akin ka lang sa oras na buntisin mo si Talea. Kaya ko siyang patayin. Kaya umayos ka, Miguel. Kailangan gawin natin ang plano kung ayaw mong makriminal ako. Nagmamadaling lumabas si Miguel sa kondo ni Vanessa. Hindi siya makapaniwala sa mga binitawang salita ng dalaga. Lola, natanggal po ako sa trabaho. Malungkot na sinabi ni Carlos sa lola niya. Carlos, bakit? Anong nangyari? Di ba supervisor ka sa pabrika na yun? Paano ka natanggal? Tanong ng lola niya. Lola, pinag-iinitan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pinagbintangan nila akong nagnakaw ng mga produkto. Lola, hindi ko magagawa ang binibintang nila sa akin. Hindi ako pinakinggan ng manager namin at nalaman ko na kasabot pala ang manager sa pagkasira sa akin. Saad nito habang tumulo ang luha sa galit. Carlos, huwag kang mag-alala. Mabait ang Panginoon. Parurusahan niya ang gumawa ng masama sa kapwa niya. Kung natanggal ka man ngayon, alam ko, makakakita ka pa ng trabaho. Basta't huwag ka lang gumawa ng masama. Saad ni Lola Sandra. Lola, hindi ko magagawa yun. Alam niyo naman po na mabait akong tao. Nagmana po ako sa inyo. Maghanap ako ng trabaho bukas, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Magaling ang apo niyo. Sige po. Sige apo, mag-ingat ka. Magtitinda lang ako ng kakanin sa park. Lola, hindi niyo na kailangan magtinda. Ba't pa po kayo magtitinda? Kaya ko po kayong buhayin. Carlos, hindi ko kailangan magmukmuk dito sa bahay. Kailangan kong kumilos din. Gusto kong lumabas para din may makita akong mga tao. Apo, muntik kong makalimutan. Meron akong nakilalang babae sa park kahapon. Talea ang kanyang pangalan. Ang bait niya, apo, alam mo ba? Binigyan niya ako ng pera. Lola, namalimos po kayo? Lola, bakit may pagkain naman tayo sa di mo dapat ginagawa yun? Apo, di ako namalimos. Kusa niyang binigay sa akin. At magkasabay kaming kumain sa park. Pagkatapos binigyan niya ako ng pera. 10,000 binigay niya, apo. Lola, ang laki naman yan. Bakit kanya binigyan ng ganong kalaki? Tanong ni Carlos. Gusto niya bumili ako ng mga vitamins at mga masarap na pagkain. Tinanggihan ko naman, apo. Pero binigay niya pa rin sa akin ang pera. Lola, akin ang pera. Ibabalik natin sa kanya. Saan siya nakatira, Lola? Carlos, di ko alam, sa park lang kasi kami nagkita. Pero apo, teka lang, may binigay siya sa akin na cellphone number. Inabot ni Lola Sandra ang maliit na papel na may nakasulat na cellphone number ni Talea. Tinawagan ni Carlos ang numero na yun. Kinuha ni Carlos ang pera mula kay Lola dahil gusto niya itong ibalik kay Talea. Si Lola ang kumausap kay Talea. Sinabi niya na magkita sila sa park dahil meron itong problema. Nagpaalam si Talea kay Violeta pero hindi siya nito pinayagan na lumabas ng bahay. Tita, may nakilala kasi ako na sa park, si Lola Sandra. Ang sinabi niya sa akin, meron po daw siyang problema. Sinabi ko kasi kung magkaroon siya ng problema, tawagan niya ako.
Binigay ko sa kanya ang cellphone number. Paliwanag ni Talaya. Talaya, paano ka nakarating sa park? Tanong ni Violeta kay Talaya. Narinig ni Miguel ang pinag-usapan ng dalawa. Lumapit siya at siya mismo ang nagpaliwanag sa kanyang mami. Mami, sinamahan ko siya kahapon na masyal kami sa park at nakilala niya ang matanda na nagtitinda ng kakanin. Mabait po siya, mami, kaya naging magkaibigan sila ni Talaya. Samahan na kita, Talaya, para hindi mag-alala si mami, saad ni Miguel. Miguel, okay, papayag ako basta kasama ka, Talaya. Alam mo naman na isa ka ng dilatore, hindi ka pwedeng pakalat-kalat kahit saan ka, baka kidnapin ka, iha. Tita, naiintindihan ko po kayo. Nag-aalala po kasi ako kay Lola Sandra. Puntahan ko lang po saglit at sasamahan ko naman po ako ni Miguel, saad nito. Pumayag na si Violeta na lumabas si Talaya dahil kasama naman si Miguel. Masaya si Talaya dahil tinulungan siya ni Miguel. Para makalabas, nakaupo si Talaya katabi ni Miguel at naglagay siya ng seatbelt. Miguel, thank you. Nakangiti niya sinabi. Talaya, bakit gusto mong tulungan ang matanda? Sino ba yun? Tanong nito. Kunwari na wala siyang alam. Siya kasi ang nagbigay sa akin ng pagkain sa Park Miguel at sinabayan niya akong kumain. Nakangiti nitong sinabi. Samantalang si Miguel palihim siyang umiti dahil siya naman talaga ang bumili ng food para kay Talaya at inutusan niya lang si Lola Sandra para ibigay sa kanya ang pagkain. Binili pa nga ni Miguel lahat ng tinda nitong mga kakanin. Pagdating nila sa park, nakita ni Talaya agad si Lola pero meron itong kasamang lalaki. Matangkad at gwapo nito. Nasa isip niya na baka ito ang sinasabi ni Lola Sandra na kanyang apo. Miguel, ako na lang ang bumaba sa kotse. Hintayin mo na lang ako dito, saad ni Talaya. Bumaba na si Talaya sa kotse at pumasok na siya sa park. Lumapit si Talaya kay Lola Sandra. Nagulat si Lola Sandra dahil niyakap siya ni Talaya. Lola, bakit po? Meron po ba kayong problema? Ano po yun, Lola? Tanong ni Talaya. Talaya, I'm sorry pero gusto ng apo ko na ibalik namin sa iyo ang pera. Carlos, siya si Talaya ang sinasabi ko sa iyo. Talaya, siya ang apo ko. Tinitigan ni Carlos si Talaya, parang natutunaw si Talaya sa mga titig ng binata. Ang gwapo ni Carlos at ang ganda ng mga mata nito. Napalunok si Talaya at binaling niya ang kanyang mga mata kay Lola Sandra. Bakit po binigyan ng pera ang lola ko? Galit nitong tanong. Samantalang nakatingin sa kanila si Miguel, nakita niya ang malakit na titig ng lalaki kay Talaya. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niya pero nakaramdam siya ng galit at selos. Gusto niyang bumaba ng kotse para puntahan si Talaya pero ayaw niyang magbuking na siya ang nagbigay ng pagkain kahapon kay Talaya na inutusan niyang lang si Lola Sandra. Hinawakan ni Carlos ang kamay ni Talaya. Nagulat si Talaya at mas nagalit si Miguel sa kanyang nakita pero may kinuha si Carlos sa bulsa. Ayan na at nilagay nito ang pera na binigay niya kay Lola Sandra. Nagulat si Talaya, tinitigan niya si Carlos. Baka sa mukha ang galit ng binata. Carlos, bakit mo ibinalik? Para yan kay Lola Sandra. Mabait kasi siya sa akin kaya binigyan ko siya ng pera at binigyan niya ako ng pagkain. Sinamahan niya rin akong kumain kahapon. Paliwanag ni Talaya. Bakit ganyan kayong mga mayayaman? Ang liit ng tingin niyo sa aming mga mahihirap. Nanlilimos ba ang lola ko? Singhal ni Carlos. Huwag ka nang magalit sa akin, di mo ako kaaway. Magaan lang talaga ang loob ko kay Lola. Paliwanag ni Talaya. Hindi mo siya Lola, singhal ni Carlos. Ang sama mo naman. Lola, sorry po pero ang sama ng ugali ng apo niyo, saad ni Talaya. Lola, mauna na po ako. Mag-iingat po kayo, Lola. Bago tumalikod si Talaya, inirapan niya si Carlos. Suplada, sigaw ni Carlos kay Talaya. Pagpasok ni Talaya sa kotse, nakasimangot si Miguel. Salamat Miguel, umuwi na tayo, saad ni Talaya pero hindi siya pinapansin ni Miguel. Hindi man lang siya tinitingnan ito. Nagtataka naman si Talaya dahil okay pa naman sila kanina. Miguel, galit ka ba? Tanong niya pero walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Pagdating nila sa bahay, bumaba agad si Miguel, hindi niya pinapansin si Talaya. Walang idea si Talaya kung bakit bigla hindi siya pinapansin ng binata. Pagdating niya sa loob ng bahay, nakita niya si Miguel na umiinom ng tubig kaya nilapitan niya ito. Miguel, galit ka ba sa akin? Bakit hindi mo ako pinapansin? Tanong ni Talaya. Hindi, wala ako sa mood. Tugon nito at nagmamadaling umakyat sa kwarto. Sinundan siya ni Talaya pagdating nito sa labas ng kwarto ni Miguel. Nagdadalawang isip pa siya kung papasok ba siya o hindi. Nahihiya siya kay Miguel kaya tumalikod na lang siya at bumaba.
Pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at hinila siya nito papasok sa loob ng kwarto. Dinikit siya ni Miguel sa dingding. Nagulat si Talia nang bigla siyang halikan ni Miguel sa labi. Pumikit si Talia at ninamnam niya ang halik nito. Mapangahas ang dila ni Miguel. Gumagapang ito sa liig ni Talia. Sarap na sarap si Talia sa ginagawa ni Miguel. Umungol siya sa bawat pagsipsip ni Miguel sa kanyang liig. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Talia nang biglang hawakan ni Miguel ang kanyang at bigla niya itong tinulak at tumakbo siya palabas ng kwarto ni Miguel. Shit, anong ginagawa ko? Bakit ko siya hinalikan? Tanong ni Miguel sa kanyang sarili. Samantalang hindi makapaniwala si Talia sa nangyayari. Hindi niya akalain na nakipaghalikan siya kay Miguel. Humarap siya sa salamin at kinausap niya ang kanyang sarili. Hindi mo siya pwedeng mahalin, Talia. Meron na siyang Vanessa. Masasaktan ka lang. Pareho lang silang lahat, mga manloloko. At ikaw, Nathan, wala na akong pakialam sa'yo. Tingnan natin kung sino ang masasaktan sa ating apat. Sa huli, tumulo ang mga luha ni Talia habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Alam niya kasi na nagsisex na si Vanessa at Nathan. Minsan na rin sinabi sa kanya ni Vanessa at tinakot pa siya ni Vanessa na kapag sasabihin niya kay Miguel, ay sasabihin niya rin kay Nathan ang totoo na ikakasal na siya kay Miguel. Galit ang nararamdaman ni Vanessa. Leia, sumagi sa isip niya bakit di niya sabayan ang laro ni Vanessa. Total wala naman siyang pakialam kay Nathan. Humanda ka sa akin, Vanessa. Ibabalik ko sa iyo ang ginagawa mo. Ngumiti si Talia habang nakaharap sa salamin. Mag-iipon siya ng lakas bago lumabas pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Miguel. Umatras si Talia dahil nakita niyang nag-aapoy ang mga mata ni Miguel pero habang umatras siya ay nakadikit na pala siya sa dingding. Miguel, lumayo ka sa akin. Tinulak niya si Miguel pero hinatak siya nito at nabunggo siya sa matipunan nitong dibdib. Miguel, lumayo ka sa akin. Ano ba ang problema mo? Tanong ni Talia pero tinitigan pa rin siya ni Miguel. Talia, ayaw kong lumalandi ka sa iba. Anong relasyon mo sa lalaking yun? Nagulat si Talia sa tanong ni Miguel. Ano? Sinong lalaki? Tanong ni Talia. Nagkukunwari ka pa samantalang ang lagkit ng tingin mo sa kanya. Ikakasal ka na sa akin, Talia. Bawal kang makipaglandian sa kahit sinong lalaki. Bawal ka nang bumalik kay Nathan. Tandaan mo yan. Singhal ni Miguel. Sino ka ba para pagbawalan ako? Wala kang karapatan na pakialaman ang ako, Miguel. Dahil wala akong pakialam sa'yo. Kahit makipagkantutan ka sa malandi mong girlfriend, singhal ni Talia. Nagulat si Miguel sa sinabi ni Talia. Kaya hinawakan niya ang mukha ng dalaga. Hindi malandi ang girlfriend ko, singhal niya kay Talia. Bobo ka ba, Miguel? Di mo ba alam na nagkakantutan sila ni Nathan at Vanessa? Tinakot pa nga niya ako na sa oras na sabihin ko sa'yo, sasabihin niya kay Nathan na ikakasal na tayo. Pero ngayon, di na ako takot. Kung tutuusin, mas malaki ang kasalanan ni Nathan sa akin dahil nakipag-sex siya sa babaeng yun. At hindi ko matatanggap yun, Miguel, dahil nasusuka ako. Pagkatapos niyang makipag-sex kay Nathan, tatawagan ka niya para ikaw naman. Nagulat si Talia nang bigla siyang sinampal ni Miguel. Hinawakan niya ang kanyang mukha at nagulat din si Miguel sa ginawa niya. Hinawakan niya ang mukha ni Talia pero tinulak siya ng dalaga. Get out! Get out, Miguel! Sigaw ni Talia. Talia, di ko sinasadya. I'm sorry, saad nito pero tinulak siya ni Talia palabas ng kwarto. Umupo si Talia sa kanyang kwama at hinawakan niya ang kanyang mukha. Hayop ka, Miguel. Ipaparamdam ko din sa iyo ang sakit na pinaparamdam mo sa akin. Luluhod ka din at magmamakawa sa akin. Tandaan mo yan, sigaw ni Talia. Hindi mapalagay si Miguel. Alam niyang mali ang ginawa niya pero nabigla lang siya at nagalit sa sinabi ni Talia. Tinatawagan niya si Vanessa pero walang sumasagot. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmamadali siyang umalis. Pinuntahan niya ang kondo ni Vanessa. Pagdating niya sa kondo nito, tinanong niya si Vanessa tungkol sa sinabi ni Talia kung totoo ba ito. Lumaki ang mga mata ni Vanessa at tumulo ang mga luha nito. Miguel, paano ko gagawin ang binibintang sa akin ni Talia? Ako na nga ang inaagawan niya ako. Ako pa ang sinisiraan niya sa'yo, Miguel. Kaibigan ko si Nathan at mahal ni Nathan si Talia. Sa katunayan, humingi siya ng tulong sa akin. Gusto niyang mabawi si Talia mula sa'yo, Miguel. Ano? Hindi niya pwedeng gawin yan, Vanessa. Hindi niya kilala ang mami ko. At isa pa, hawak niya
ang 20 million kapalit kay Talaya, singhal ni Miguel. Miguel, parang ayaw mo yata ah. Bakit may gusto ka na ba sa babaeng yun? Tanong ni Vanessa. Vanessa, hindi ko sinasabi na gusto ko si Talaya. Ang sinasabi ko, binenta na ni Nathan si Talaya sa amin kaya wala na siyang karapatan pa na maghabol kay Talaya. Subukan niyang lumapit kay Talaya, babasagin ko ang mukha niya. Miguel, bakit ka ba nagagalit? Mahal mo na ba si Talaya? Ang sabi ni Nathan, ibabalik niya ang pera sa inyo at kukunin niya si Talaya sa iyo. Singhal ni Vanessa. Vanessa, hindi ko gusto ang babaeng yun. Kung babawiin siya ni Nathan, okay, mas mabuti. Pero kailangan niyang ibalik sa amin ang pera. Sabihin mo sa hayop na yun. At ikaw, Vanessa, sa oras na malaman ko na meron kayong relasyon ng lalaking yun, layuan mo na ako. Baka patayin ko kayong pareho. Lumabas na agad si Miguel sa kondo ni Vanessa at nagmamadaling umuwi. Miguel, alam mo ba kung nasaan ang mga magulang ni Talaya? Bakit hindi ko sila mahanap? Tanong ng mami niya. Mami, bakit mo sila hinahanap? Wag niyo na silang hanapin, sagot ni Miguel. Miguel, sagutin mo ako nang maayos. Ano ang ginawa mo sa kanila? Hindi ko naman sila pinapaalis sa bahay nila. Alam mo yun, singhal ng mami niya. Mami, pinaalis ko sila dahil ayaw kong umuwi si Talaya sa kanila, sagot ni Miguel. Bakit ka kumikilos na hindi ko nalalaman? Nagpaalam sa akin si Miguel. Alam mo ba ang ginawa mo? Maaring kahit anong mangyayari, hindi ka mapapatawad ni Talaya. Mami, wala akong pakialam. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko din siya kayang mahalin. Galit na galit ako sa kanya, Mami. Alam mo ba na sinisiraan niya si Vanessa sa akin? Mami, itigil na natin to. Kailangan ko si Vanessa. Siya lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang tumigil, Miguel. Wala kang alam, kaya huwag mong sirain ang mga plano ko. Tigilan mo na ang pakikipagkita kay Vanessa kung ayaw mong itakwil kita. Singhal ng mami niya. Nagulat si Miguel sa sinabi ng mami niya, pero nagmamadali na itong umakyat sa taas. Galit na galit si Miguel at kumuha siya ng wine sa kitchen. Tamang-tama, bumaba si Talaya para kumuha ng tubig. Galing ako kay Vanessa, Talaya. At ang sabi niya sa akin, sinisiraan mo siya. Ito ang tatandaan mo, Talaya. Sa oras na sinisiraan mo siya kay mami, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin, galit niyang sinabi. Lumapit si Talaya kay Miguel at sinipa niya ang ari nito. Tumalon si Miguel sa sobrang sakit. Narinig ni Yaya Karina na sumisigaw si Miguel, kaya nagmamadali itong lumapit. Miguel, may problema ba ka ba? Anong nangyari sa inyong dalawa at bakit hinawakan mo ang ari mo? Sunod-sunod na tanong ni Yaya. Kulang pa sa kanya yan, Yaya Karina, sa ginawa niya sa akin kahapon. Sinampal lang naman ako ng baklang yan. Sabay talakod ni Talaya at umakyat sa taas. Miguel, sinampal mo si Talaya? Anong ginagawa mo? Kung malaman ito ng mami mo, tiyak gugulpihin ka. Singhal ng Yaya niya. Yaya, wag mong sasabihin para walang problema. Umakyat si Miguel sa kanyang kwarto. Bitbit ang isang bote ng wine. Naiwan si Yaya Karina sa kusina at napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Makakaganti din ako sa iyo, Miguel. Makakaganti din ako sa iyo, Talaya. Humanda ka, sigaw ni Miguel habang umiinom ng alak. Habang naliligo si Talaya, pumasok si Miguel sa kanyang kwarto. Paglabas ni Talaya mula sa bathroom ay nagulat siya dahil nakaupo si Miguel sa kanyang kama. Miguel, bakit ka pumapasok sa kwarto ko? Tanong ni Talaya pero hindi sumagot si Miguel. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang mukha niya. Miguel, lasing ka ba? Layuan mo ako, singhal ni Talaya. Pero bigla siyang hinalikan ni Miguel sa labi. Nagpupumiglas si Talaya pero malakas si Miguel dahil sa pagpupumiglas ni Talaya, natanggal ang tawil na nakatakip sa kanyang katawan at lumantad sa harap ni Miguel ang hubad niyang katawan. Miguel, ano ba? Huwag mong gagawin sa akin to. Sigaw ni Talaya pero patuloy pa rin si Miguel sa ginagawa niya. Dinilaan niya ang liig ni Talaya, sinipsip niya ito pababa sa dalaga. Nagpumiglas si Talaya pero nang lumuhod si Miguel ay biglang nanlabot ang kanyang tuhod. Hinawakan niya ang buhok ni Miguel at nagsimula na siyang dinikit siya ni Miguel sa dingding at sinipsip ang kanyang at umakyat ang halik ni Miguel. Nakatulog si Miguel na hubot-hubad. Kinuha ni Talaya ang kanyang cellphone at kinunan niya ang picture si Miguel na nakahubad. Pumasok siya sa banyo at naligo ulit. Kinabukasan, pagising ni Miguel, wala na si Talaya sa kanyang tabi. Nagmamadaling bumaba, hinanap si Talaya. Yaya, nasan si Talaya? Tanong niya kay Yaya Karina. Maagang umalis kasama ang driver. May pupuntahan daw sila
importante, sagot ni Yaya Karina. Yaya, bakit pinayagan siya ng mami? Delikado sa labas, singhal ni Miguel. Miguel, huminahon ka nga. Bakit ka ba nagagalit? Saka, di na siya hinigpitan ni mami mo. Malaya na siyang makalabas-pasok dito sa bahay, sabi ni Yaya Karina. Ano? Paano nangyari yun, Yaya? Hindi ako papayag, makakalabas lang siya ng mansyon kung kasama niya ako, singhal ni Miguel. Hindi preso si Talaya, Miguel, kaya tumigil ka nga, singhal ni Yaya Karina. Kinuha ni Miguel ang kanyang susi at hinanap niya si Talaya. Miguel, aminin mo nga sa akin, mahal mo na ba si Talaya? Tanong ng kanyang yaya. Hindi, singhal ni Miguel kay Yaya Karina. At tuluyan na siyang umalis. Lola, bakit po? Bakit kayo umiiyak? Tanong ni Talaya. Niyakap ni Talaya si Lola Sandra dahil nakita niyang nahirapan itong huminga. Talaya, nakakulong ang apo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mag-isa na lang ako sa bahay, saad ni Lola Sandra. Lola, bakit po siya nakakulong? Anong ginawa niyang kasalanan? Tanong ni Talaya, baka sa mukha niya ang labis na pag-alala kay Lola Sandra. Binugbog niya ang manager ng kumpanyang pinagtrabahoan niya. Nalaman niya kasi na siniset up siya at pinagbintangan ng kasalanan para maalis sa trabaho, saad ni Lola Sandra. Lola, samahan niyo ako, puntahan natin ang apo niyo. Lawyer po ako, tutulungan ko siyang makalabas ng kulungan, saad ni Talaya. Pero Talaya, wala akong pambayad sa iyo. Umiiyak nitong sabi, Lola, huwag niyo pong isipin ang bayad. Di ko kailangan ng pera, halika. Halika na Lola, inalalaya ni Talaya si Lola Sandra. Pero nagulat siya nang biglang dumating si Carlos at galit na galit ito nang makita si Talaya. Layuan mo ang lola ko. Tinulak ni Carlos si Talaya. Nagulat si Talaya sa ginawa ni Carlos. Carlos, bakit mo tinulak si Talaya? Bakit ka nakalabas ng kulungan? Sino ang nagpalabas sa'yo? Tanong ni Lola Sandra. Huwag ka na magtanong Lola. Halika na, alis na tayo. Uwi na tayo sa isla, saad ni Carlos. Wait, saan mo dadalhin si Lola? Anong isla? Tanong ni Talaya. Bakit ka nagtatanong? Pwede ba layuan mo ang lola ko? Singhal ni Carlos kay Talaya. Carlos, bakit ka nagagalit kay Talaya? Siya ang tutulong sana sa'yo kung di ka pa nakalabas ng kulungan. Apo, sino ang tumulong sa'yo? Tanong ng lola niya. Halika na Lola, uuwi na tayo, saad ni Carlos. Talaya, pasensya ka na sa apo ko. Alis na kami, Talaya. Maraming salamat, paalam ni Lola Sandra. Lola, saan kayo pupunta? Carlos, saan mo dadalhin si Lola? Tanong ni Talaya. Hinawakan ni Talaya ang kamay ni Lola Sandra pero tinulak siya ni Carlos. Tamang-tama, dumating si Miguel. Bigla siyang sinuntok ni Carlos sa muka. Nagulat si Talaya sa ginawa ni Miguel. Gumanti sana si Carlos pero humarang si Talaya. Pumikit si Talaya, ang akala niya tumama ang kamao ni Carlos sa mukha niya. Umalis na si Carlos at si Lola Sandra. Hinabol pa ito ni Talaya pero hinila siya ni Miguel. Talaya, ano ka ba? Anong gusto mong bugbugin ka ng lalaking yon? At bakit ka nakipagkita sa kanila? Anong kailangan nila sa'yo? Tanong ni Miguel. Tumulo ang mga luha ni Talaya. Nasasaktan siya sa pag-alis ni Lola Sandra. Kahit sa maikling panahon na nakasama niya ito, ay napamahal na si Lola Sandra sa kanya. Miguel, iiwan na ako ni Lola Sandra. Aalis na siya. Dadalhin siya ni Carlos sa isla. Sa tingin ko, may malaking problema si Carlos kaya ilalayo niya si Lola Sandra. Humahagulhol ng iyak si Talaya. Nakita ni Miguel na nasasaktan ito sa pag-alis ni Lola Sandra. Talaya, tama na. Niyakap ni Miguel si Talaya at hinayaang umiyak si Talaya sa kanyang dibdib. Alam ni Miguel na may busilak na puso si Talaya. Sobrang mapagmahal ito. Naramdaman niya ang pangungulila nito sa magulang. Talaya, halika na, uuwi na tayo. Pinunasan ni Miguel ang mga luha ni Talaya at hinalikan niya ito sa labi. Paano mo nalaman na nandito ako, Miguel? Nasaan si Manong? Tanong niya. Bigla kasing nawala ang kanyang driver kanina. Tinawagan ko si Manong Damian. Sinabi niya na kung nasaan kayo, pinauwi ko na rin siya. Halika na. Uwi na tayo. Tinakbayan siya ni Talaya papunta sa kotse. Pagdating nila sa bahay, nagtataka si Violeta kung bakit namamaga ang mga mata ni Talaya. Meron ba kayong problema, Talaya? Bakit ka umiiyak? Inaway ka ba ni Miguel? Tanong ni Violeta. Tita, hindi po, saad ni Talaya. Bakit ka umiiyak kung wala naman? Tanong nito. Mami, nagkasagutan kami. Kaya umiyak siya. Pinagalitan ko kasi umalis na di ako kasama. Gusto ko lang naman makasiguro na safe siya.